Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito naman po tayo upang magbigay update sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Nakilala na ngayon ni Bolet itong si Tanggol habang papauwi nga sila ni David sa mansyon. Sinabi niya dito kay David na kailangan nga daw malaman ni Ramon na ang bumaril sa kanila ay itong si Tanggol. At pinaalalahanan naman ni David itong si Bolet at ang kanyang driver na wala daw sasabihin kay Ramon dahil kapag malaman nga daw ni Ramon na hindi nila ito napatay si Tanggol ay pagtatawanan nga lang daw sila. Dahil nakita na nga nila ito at hindi pa nila ito nagawang tapusin. Kaya pagdating nila sa loob ng mansyon, galit na galit itong si Ramon kay David. Natikman ni David ang sapak ni Ramon at hindi nga daw siya magiging Montenegro kapag hindi sundin ang gusto ni Ramon. Hindi na nakinig si Ramon sa paliwanag ni David dahil nga ginawa lang daw ni David ang inutos ni Senyor Bettina sa kanya at mabayaran na rin daw ang malaking utang na loob sa kanila, kaya ginawa lang daw ni David ito. Sa galit ni Ramon kay David, hindi na mapigilan ni Ramon na hawakan ng mahigpit ang liig ni David. Natigilan lang ito nang dumating itong si Don Julio. Pinakiusapan naman ni David itong si Julio. Nakausapin nga daw ang kanyang papa na si Ramon dahil nga ay mamanhika na itong si David kay Catherine. Habang nag-uusap nga ang maglolo, may bigla namang tumawag sa cellphone ni David at ito nga si Camille at pinaalam nga ito na nasa hospital ang kanyang papa Rigor. Dali-dali ngang umalis itong si David upang puntahan ang kanyang papa sa hospital at may dala nga itong pera. Kaya naman nagawa agad ang operasyon ni Rigor pero hindi nga naiwasan ni David na magalit sa kanyang mama dahil hindi nga daw pinaalam sa kanya na may nangyari dito sa kanyang papa Rigor. Ngunit bago pa man nangyari, pinaalam na nga ng doktor sa kanila ni Marites at Lena na kailangan nga daw malaki ang pera dahil hindi nga daw basta-basta ang bala sa katawan ni Rigor dahil nga malalim ito at kailangan rin na masalina ng dugo itong si Rigor. Kaya naman nang umalis itong si Marites at ang kanyang anak, palihim naman itong si Lena upang magpakuha ng dugo sa nurse upang iaabono nga dito kay Rigor. Kaya natanong ito sa nurse kung hindi nga ba daw ito high blood si Lena at hindi nga ba daw ito buntis. At dito nga nagsisinungaling itong si Lena upang makunan siya ng dugo. Handang ibigay lahat ni Lena kahit ikakasama sa kanya para lang sa mahal niyang si Rigor. Sa kabilang banda, nakipagkita naman itong si Makasantos kay Marcelo upang kunin nga ang pera na napag-usapan nila ni Marcelo. Masayang tinanggap ni Makasantos ang binigay na pera galing kay Marcelo at napatanong nga itong si Marcelo kung tatanggapin nga ba daw ang alok niya dito kay Makasantos. At napagdesisyonan nga ni Makasantos na tatanggapin ito dahil nga ay malaking pera na binibigay ni Marcelo sa kanya. Dahil sawa na nga daw siya sa sweldo niyang barya-barya kaya tinanggap niya ang alok ni Marcelo. Samantalang nabalitaan naman ngayon ni Olga na may nakatakas ngang pugante at ito nga si Celso. Kaya naman agad niyang naisipan na puntahan ang kanyang anak na si Bubbles at kakausapin niya rin sana itong si Celso tungkol sa kanyang anak na si Bubbles upang magkakalapit sana sila. Ngunit nang paparating na nga itong si Olga, kinakabahan ito dahil marami siyang nakikitang mga tao na pinaglamayan sa daan pa lang. Hindi nga naiwasan ni Olga na magtanong kung bakit nga maraming tao na pinaglamayan. At dito nalaman nga niya na may taong armado at pinagbabaril sila. Kaya kinabahan ito at nang makita nga niya itong si Emong, agad niyang tinanong itong si Bubbles. Hindi nga makasagot ng diretso itong si Emong kaya agad siyang nagtungo sa bahay ni Bubbles. Nagulat na lang siya nang makita niya ang dalawang kabaong. At dito gumuho ang mundo ni Olga hanggang iyak na lang ito at hindi niya ito matanggap na sa muli niyang pagkikita sa kanyang anak ay wala na itong buhay. At dito nanginginig sa galit itong si Olga at agad niyang hinanap itong si Tanggol dahil wala nga siyang ibang sinisi sa nangyari ni Bubbles kundi itong si Tanggol. At
sakto ding nandoon si Tanggol na nagluluksa at hanggang umiiyak na lang ito dahil nga sa nangyari ni Bubbles. Nakita ni Olga itong si Tanggol at pinaghahampas dahil salot daw itong si Tanggol at pinagsisisi niya itong si Tanggol sa nangyari sa kanyang anak. Natigil lang itong si Olga sa pagwawala nang nangako na nga itong si Tanggol sa kanya na magbabayad ang sino mang gumawa nito kay Bubbles at kay Mang Celso. At sakto namang paparating si Marcelo upang hanapin niya itong si Tanggol. Turing dumalaw si Marcelo kay Tanggol. Sa galit ni Olga, hindi niya mapigilan na tumawag ng pulis at tinuro kung saan ang mga pugante. Kaya mapapalaban naman ulit itong si Tanggol at Marcelo. Kaya naman mga kaibigan, hanggang dito na lang muna tayo at abangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa paborito nating palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!